Mga napanood nating committee hearing on EJK, malalaman natin ang mga pamamaraan sa investigasyon at ang mga sagot ng mga respondent o yung mga pulis na na-involve sa extrajudicial killing na nangyayari sa panahon ng former administration Duterte, at ito yung mga nangyayari na tinatawag na naipasa ni Trillanes na crimes against humanity, state-sponsored killings against war on drug. So ito yung mga nakikita natin na ang record ay, ang police record ay umabot sila doon sa 6,000, no? Pero ang sumobra doon na extrajudicial killing ay yung may riding in tandem at yung tinatawag na mga vigilantes ay 20 to 30,000. So ang mga sistema ng pagpatay rito makikita natin na sinasabi nga ni Nery Colmenares na yung inquest sa mga pinatay na iimbestigahan mo pa ba yung mga namatay, kundi ang imbestigahan dapat yung pulis na, kasi yung proceeding sa inquest na mayroong pinatay. So hindi na yung namatay ang iimbestigahan, kundi yung mga pulis na lang ang iimbestigahan doon sa pangyayari na may pinatay dahil may krimen. So doon naman sa payatas ang sentro na hindi ka panipaniwala doon sa 17 years old na nanlaban dahil wala namang ebidensya ang magulang nagsalaysay na computer lang talaga, nagduduta lang at hindi siya humahawak ng baril, at yung mayroon pang 3 baril, no? So inconsistency na wala rin siyang inquest. Malalaman natin ang pagpatay ay talagang masasabi natin na hindi siya regular. So ang depensa ng ating mga pulis ay self-defense. So lahat naman ng mga panahon noon, self-defense, at naipaliwanag naman ng ibang mga general na gagamitin lang yun last option as they are being threatened or into grave intimidation, ang baril o ang pagpatay. So hindi yon ang pinaka final option, kasi may mga option pa naman na pwede namang buhayin ang mga taong nagkakasala at hindi na papatayin, dahil hindi naman yung ang solusyon ang pagpatay. So makikita natin dito na talagang pinapalusot nila, subalit nalalaman naman talaga ng mga tao na ito'y state sponsored na sinasabi ni Senador Sonny Trillanes, dahil sa numero na talagang masyado at hindi na talaga siya makatao na approach. So magpasalamat tayo kay Benvenido Abante dahil sa kanyang katapangan, Congresswoman Garin at si General Congressman Acop, no, ng Antipolo, ay marami pang mga sumusuporta, at dito natin malalaman ang investigasyon na to na kumikilos at gumagana ang hustisya, na makikita natin kung gaano kagarapal na inaapakan ang ating demokrasya sa panahon na tayo malayang bansa, na hindi naman tayo alipin ng ibang kapamahalaan sa hunta, komunista o terorismo. Ginamit ang ating demokrasya na subalit sinasabi pa nga, the government of the people, by the people, and the people is above a military. Pero ang nangyayari, ang mga pulis ang nangibabaw, instead na magproteksyon, pinapatay. So masabi na natin direktamente, hindi naman tayo ignorante sa mga pangyayari, na talagang mayroon talagang marching order na patayan, dahil hindi mamamatay ang 20,000 o 20,000 to 30,000 extrajudicial killing
at ang reported sa pulis ay mga 6,000 lang, more than 6,000. So ang naimbestigahan ay mga 50 mahigit. So mga 7 lang ang talagang nagkakaroon ng malinaw na kaso. So dito natin makikita at mapupuri ang komite ni Congressman Bini Abante at sa kanyang katapangan at patuloy na investigasyon para maibulgar at makita natin kung gaano kagarapal at gaano kawalang hiya ang ginagawa ng former administrasyon sa pagpatay sa mga tao, na kung saan binabayaran sila ng mga tao ang pamahalaan at pinapatay nila ang ibang inosente at gina-justified nila sa mga pamamaraan na mga planted evidence at sa mga tinatawag nila nanlaban, o kaya mayroong mga tinatawag na nanlaban nga